Good day mga kawika! Isi-share natin sa inyo ngayon sa video na ito ang binuo nating budget of work para sa mabisang komunikasyon ng Baitang 11. Naka-anchor itong ating mga days dito sa DepEd Memorandum number 009 Series of 2026, yung inilabas ng DepEd na school calendar for school year 2026-2027. Para sa unang termino, mabisang komunikasyon sa kontekstong interpersonal. Makikita natin dito sa unang column yung mga linggo, and then sa ikalawa yung petsa, nandiyan din yung oras sa bawat linggo, at yung mga paksa na ating ikinarga batay sa mga mungkahing sitwasyong komunikatibo sa ating curriculum guide. So, ito para sa 2026-2027 school year. So, makikita natin dito, learning block pa lang yung June 8 to 12. Pero, ikinarga na natin dito isa-isang araw yung kahulugan at kahalaga ng wika sa komunikasyon. And then sa week 1, ito talaga yung start na ng ating instructional block. Week 1, June 15 to 19. May 2 oras, 2 araw natin ituturo sa isang linggo. Ang ikinarga natin ditong paksa, letter A, angkop na wika at tono sa komunikasyon. And letter B, paglalapat ng wika at tono sa personal at interpersonal na usapan. Para sa week 2, June 22 to 26, 2 hours, pagsulat ng personal na liham ang ating paksa. Andyan yung pakikipagkaibigan, pakikiramay, pakikidalamhati, pagsulat ng liham, advokasya o sulating opinyon. And then week 3, nandyan yung ating June 29 to July 3, ang ating paksa, 2 oras din to. Okay, ang paksa natin, kahalagahan ng di-verbal na komunikasyon, and letter B, pagpapamalas ng di-verbal na komunikasyon sa aktwal na interaksyon. Ang ating first summative test, July 6, 2026, binigyan natin ito ng 1 oras. At para sa week 4, July 6 to 10, 2026, ang ating paksa, Speaking Middle Himes. Sa week 5, July 13 to 17, 2026, pagsulat ng digital na tala-arawan. Samantalang sa week 6, July 20 to 24, ay ang kakayahang linguistika ang ating paksa. Para naman sa week 7, July 27 to 31, pagsulat ng sanaysay, at diyan na rin papatak kasunod ng week 7 ang second summative test, nakaschedule sa July 28, 2026. Pagdating ng week 8, August 3 to 7, ang ating paksa, pakikilahok sa mga talakayang interkultural at dialogong pampamayanan. Pagdating ng week 9, August 10 to 14, ang ating paksa, pagsulat at pagbigkas ng mga talumpati para sa mga paaralan, barangay o pagtitipong pangkabataan. Ang unang bahagi, pagsulat ng talumpati, at ang ikalawang bahagi, pagbigkas ng talumpati. Samantalang sa week 10, August 17 to 21, ang ating paksa, pagsulat ng blog post at content. Pagdating ng week 11, August 24 to 28, andyan na yung pag-podcast at publikasyong pampamayanan o kaya ay digital na ulat. At ito na, sumunod na sa week 11 ang ating first term examination, which is on August 28 to September 1, 2026. Sa kabuuan, meron tayong 27 oras para sa ating unang termino. At pagkatapos yan, of course, anong kasunod? Ang masaya, end of term block. Magsimula ito ng September 2 to 15, actually 10 days yan. At sa ilalim nitong template, may nilagay tayong mga activities dito sa ibabang bahagi. September 9, distribution of cards. September 10 to 11, inset. September 10 to 15, ito na yung wellness break ng ating mga learners. At September 14 to 15, ang masaya, wellness break for teachers. Maraming salamat. Sa susunod na video, ating talakayin ang ikalawang termino.
Lagi nating tatandaan, inaasahan natin na makabuo tayo, makadevelop tayo ng ideal na mag-aaral ng Baitang 11 na nakapagbabahagi ng makabuluhan at makatotohanang mga impormasyon. Nakagagamit ng responsable ng digital tools sa kanilang pagpapahayag, mga mag-aaral na mapanuri, bukas sa mga bagong kaalaman at pagtanggap ng ideya ng iba, mga mag-aral din na nakagagamit ng husay sa komunikasyon sa iba't ibang larangan, handang makipag-ugnayan online man o personal at sa iba't ibang konteksto. Sila ay inaasahan nating magiging mapagnilay, reflective, may mga kasaknayan ng 21st century learner at buo ang tiwala sa kanilang mga kakayahan. At syempre, hindi mawawala ang core value sa ating mga learners, maka-Diyos, may mabubuting kalooban, handa sa hamon ng buhay, may malasakit sa kapwa, magalang sa pakikipag-usap, isinasaalang-alang ang kultura tungo sa pagkakaunawaan. Muli, maraming salamat. Magkita-kita tayong muli sa susunod nating video. Mag-ingat po tayong lahat.